So hi guys, kamusta na kayo? Medyo matagal na rin ako din nakapag-upload ng video. Ito nga pala yung mga alaga ko guys. Pero dito sa video na to medyo may malungkot lang din ako sasabihin sa inyo. So ito yung mga alaga nating mga ibon na lagi natin free flight. So ngayon kasi parang pinapakain ko sila kasi ngayon na lang yung last time na mapapakain ko sila, lalo na itong dalawa na to. Kasi yung dalawa na yan, subject for rehome na sila. So, ano ba yung naging reason natin? Ba't natin sila kailangan i-rehome? Una, since natapos na yung pandemya, ito medyo busy tayo sa trabaho. Naaawa ko sa kanila kasi hindi ko na nga sila napapalipad. Hindi na yun yung mga nakasanayan nila na ngayon parang lagi lang sila nasa cage. Pero kasalanan ko rin naman yun kasi syempre ako naman yung talagang master nila or amo nila na dapat nagpapalipad sa kanila. Kaya ngayon, kain lang sila ng kain. Tapos ngayon, nandiyan lang sila sa cage. Pero sisikapin ko na magpalipad ulit. Bumalik tayo sa palipad. So, itong dalawa na to, yun na nga i-rehome na natin sila sa kadahilanan na may mga plano tayo na sama mag-upgrade. Tsaka kasi sa totoo lang, yung reason ko rin na ipare-home sila is yun nga, dahil medyo risky yung pag-free flight. So kung halimbawa mapupunta sila sa isang breeder or nagbi-breed ng ibon, in a way nandun lang sila, nasa cage lang sila, wala silang tendency na mapunta sa wild or mawala kasi alam nyo naman yung risk natin sa pagpapalipad, diba? Kahit anong galing ng mga ibon, kapag medyo naligaw sila or hinabol sila ng uwak or kung ano mga naging challenges nila while flying, possible magloko sila or hindi natin alam. So yun yung naisip ko. So ito yung dalawa na yun, no? Actually hen tsaka cock or babae tsaka lalaki yan. Plano ko sana silang i-breed pero kasi parang parang hindi ako swerte sa pagbibig, kaya naisip ko na kasi halimbawa kagaya niyan, nandyan sila, alam nyo ba ang gagawin ko dyan? Parang wala akong choice parang every time na magpapalipad ako, kahit ayaw ko silang paliparin, mapapalipad ko sila. So ayan na nga, nilagay ko na sila sa carrier kasi tumawag na yung rider na kukuha nito mga ibon na to. Actually yung mga time na yun medyo parang napapaisip na ako, tama ba yung decision ko, tama ba yung ginawa ko? Kasi sa totoo lang nakakalungkot kasi syempre simula baby pa lang, ito pa nga yung yung trophy nila. Actually yan yung bagay na proud ako kasi yung dalawa na yun kasali sila dun sa nanalo nung award na yun na last bird flying na ginanap natin ng anniversary ng Manila All-Star. Tapos yan habang naghihintay na lang ako ng rider, nakalagay siya, parang sinusulyapan nila ako, parang iba yung tingin nila sa akin, kaya parang ewan, nalulungkot ako na hindi ko malaman. Kaso syempre nakapagsabi na tayo dun sa kukuha sa kanila ng deal, kumbaga gentleman's agreement, nag-deal na tayo. Yun lang, hindi ko na yun mababawi. Hindi ko naman alam kung paano ko pagsisinungalingan kung ibibigay ko ba or hindi. So ayun sila, sobrang lambing talaga niyan dalawa na yan. So sana ang hiling ko lang maging maayos yung kalagayan nila, pero I'm sure maayos naman siguro panahon na rin na pumasok na sila sa pagpapamilya ng dalawa kasi syempre malay mo naman, pero pipilitin natin na dalawin sila dun sa pag-aalaga nito na from time to time or siguro after a year ganun, check-in natin sila kung kamusta yung status nila. So ayan, yan nga, tinabi ko na nga sila sa akin kasi medyo parang iba na talaga tingin sila ng tingin na yun. Kasi pag lumabas sila doon sa pinto na yun, wala nang balikan yun. So dyan nag-iisip talaga ako. Tapos yun, parang hindi ako mapakali, nilabas ko nga sila, trinay ko silang lambingin. So ayan, hindi nga ako nagkamali, parang nagpapahiwatig sila na hindi mo malaman. Sobrang lambing talaga ng mga alaga ko, promise. Kaya in a way, parang hindi ko alam, basta nakapag-decision na tayo, hindi naman natin pwedeng mabawi yun. Kumbaga mapapahiya tayo doon sa kausap natin. Pero talagang inisip ko dito is yung na maalagaan sila ng mas maayos, hindi sila
during pre-flight kasi ang mangyari talaga mapapalipad ko sila na mapapalipad eh. Meron pa naman tayong mga natirang alagang ibon, hindi tayo mag-quit. Sa totoo lang, kaya ako rin yan ginawa kasi meron din ako pinaghahandaan na goal ko. Isa sa mga goal ko sa mag-pre-flight yung mapagsama-sama yung mga iba't ibang klase ng ibon. So ayan na nga, dumating na nga yung rider. Minute na natin, inabot na natin sa kanila. Actually, ayoko pa kasanang iabot eh. No? Hindi ko alam kung malulungkot ako or what. So ayan. Tignan mo, parang sinisipat-sipat pa nila ako dyan. Hindi ko alam talaga. Sobrang nakakalungkot. Hanggang sa, yun naman, alis na yung rider. Actually, gusto ko sanang umalis ng una kaso parang ang hirap. Parang iba talaga yung nararamdaman sa hanggang sa, yun na, sumisilip-silip pa sila. Hanggang sa, yun na, umalis na yung rider. So, yun na yung huling kita ko sa kanila.